Malaking gulat ni Annalyn nang makita nga itong si Arman na hawak-hawak nga ang cellphone nitong si Harry. At dito nga niya natuklasan na ang cellphone pala na iyon ay ibinigay ni Doc Carlos. Agad na sinabi ni Arman ang kinaroroonan at bahay nito. Sinamahan pa nila. Subalit huli na nga ang lahat sapagkat wala na roon itong si Lynette at itong sila Doc Carlos at naroon na nga ito sa ospital. Gulat pa nga itong si Annalyn nang banggitin ni Arman na maaring nasa loob daw itong si Ma'am Ganda sapagkat sinabi nga ni Doc Carlos sa kanya na meron itong mental problem. Bagay na itinanggi ni Annalyn sapagkat paratang lamang yun. Hindi totoo na may sakit ang kanyang ina. Tinatago lamang ang kanyang ina. Stress na nga itong si Annalyn. Parang gusto na nga niyang gibain ang pintuan nitong si Doc Carlos. Ngunit wala nga sumasagot at hindi sila makapasok sa loob. Hanggat maya-maya nga ay biglaang may tumawag galing sa Apex at ito nga ang kaibigan niyang si Nurse Evan upang ibalita nga sa kanya na nakatagpuan na nga itong si Lynette ng kanyang daddy at ibinigay din ang address kaya naman dali-dali nga silang pumunta sa kinaroroonan nito. Balit nung naroon na nga sila ay si Harry na nga ang nakakonfine. Wala na roon ang kanyang ina. Inamin ni Harry ang katotohanan na talagang ang kanyang ama ay nakagawa ng kasalanan at sana nga lang daw ay makulong na nga ito at mabigyan ng hustisya lalong-lalo na nga itong si Irene dahil matindi ang kanyang ginawa nito sapagkat inamin na nga sa kanya ni Doc Carlos na siya ang pumatay kay Irene. Kaya naman sinabi ni Giselle na kung gayon ay kailangan maparusahan ang kanyang ama sa kanyang mga pinagagawa. Maya-maya pa nga ay nagtanong na nga itong si Annalyn kung saan sila naroroon dahil wala na nga roon ang kanyang ina. At doon na sinabi ni Harry na nasa likuran nga sila nasa park at kailangan nila itong sundan sapagkat naroon din itong si Doc Carlos sa likod at itong kasama nga si RJ. Pang-abot nga itong si Doc RJ at ito nga si Doc Carlos. Ayaw ibigay ni Doc RJ ito nga si Lynette. Sinabi nito na hindi siya worth it na makasama ni Lynette dahil isa siyang monster na sumisira sa buhay nitong si Lynette. Sinabi ni Carlos na hindi totoo yan sapagkat sinabi niya na mahalaw man siya ni Lynette na siyang naging dahilan kung bakit pinakasalan siya ni Lynette. Subalit, sumagot nga itong si Lynette na hindi totoo yon sapagkat isa yung napakalaking mali. Sinubukan niyang makisama sa kanya. Baka sakali siya na maging maayos ang kanilang pagsasama, subalit walang nangyari. Subukan nga ni Lynette na kumbinsihin itong si Doc Carlos na tumigil na sa kanyang mga pinagagawa at hayaan na siya, palayain na lang siya sapagkat hindi nga naman siya mahal nito at hindi lang maging masaya si Lynette sa oras nga na makasama niya itong si Doc Carlos. Subalit lalo lang itong nagalit at nagwala at dito nga ay nagsuntukan pa nga silang dalawa. Hanggang sa nagbunot na nga ng baril itong si Doc Carlos. Nais na nga niyang barilin itong si Doc RJ. Hindi siya makakapayag na si RJ ang magwawagi. Kaya pa nga ay magugulanta nga sila sapagkat biglang darating nga sila Annalyn kasama nga itong si Regan. Agad naman na naglakas loob itong si Regan na pigilan itong si Doc Carlos na bumaril. Kung kaya't siya nga ang nabubog at dali-dali nga sinabihan ni Annalyn ang kanyang ina at ama na umalis at tumakas na para makalayo kay Doc Carlos. Kung kaya't nagmamadaling sumakay na nga itong si Lynette nang makatakas na nga sa impernong buhay mula kay Carlos at agad na sumakay kasama nga itong si RJ. Ngunit hindi pa sila ligtas sapagkat talagang humanap ng paraan si Carlos at sinundan pa nga sila. Inabahan ang gusto sila Annalyn kaya naman dali-dali silang tumawag at lumapit nga sa kapulisan nang sa ganun ma-rescue ang kanyang ina at matiyak na ligtas. Subalit mukhang mahihirapan nga itong sila Lynette dahil patuloy nga na nakasunod sa kanila itong si Doc Carlos na ayaw tanggapin ang kanyang pagkatalo. Masyado na ngang marahas itong si Doc Carlos sapagkat alam niyang wala nang patutunguhan ang kanyang buhay kung kaya't idadamay niya sa kanyang kasawian itong si RJ maging itong si Lynette. Hindi siya magkakapayag na maging masaya silang dalawa. Napahinto bigla ang sasakyan dahil binabangga na nga ito ni Doc Carlos at napadpad na nga sila sa kakagubatan at nagmamadali kasi itong sila Lynette at RJ na makatakas. Subalit naaabutan pa rin sila nitong si Doc Carlos at dito nga ay akmang babarilin na nga sana ni Doc Carlos itong si RJ. Subalit humarang nga itong si Lynette hanggang sa itinulak siya ni Doc Carlos at
mahuhulog na nga siya sa bangin. Posible ngang maawa itong si RJ at tutulungan nga itong si Lynette. Kung kaya't mailigtas si Lynette at ito namang si RJ ang tuluyang mahulog sa bangin na siyang maging dahilan kung bakit mauuntog ang kanyang ulo at babalik na nga sa wakas ang memorya na matagal nang nalimot ng daang mga taon. Malalantad na sa katotohanan itong si RJ na itong si Doc Carlos, ang kanyang tunay na anak ay walang iba kundi itong si Zoe at nag-iisa lang ang kanyang anak at ito ngang si Annalyn. Sa kabilang banda, mabilis nga kumalat ang balita tungkol sa katauhan ni Doc Carlos kung saan tinagurian na nga siyang isang pinakamasamang doktor na kaya nga nitong pumatay. Sinabi pa nito na kung sina Moira nga at si Doc Carlos ay napaka-worst ng kanilang buhay dahil pareho nga sila ng kriminal at kawawa umano ang magiging anak nito. At nagkataon naman na narinig ito ni Zoe kaya galit na galit siya at nahila nga niya ang ito nga si Joanne na nagkukwento. Apektado nga itong si Zoe at abot langit ang kanyang galit dito kung bakit hindi nila tinatantanan ang kanyang pamilya. Masakit kasi ang katotohanan na parehas ang kanyang ama ay kriminal. Kaya naman dito nga ay magtataka si Joanne kung bakit ganun siya ka-affected kay Doc Carlos. Hindi pa kasi nila alam ang katotohanan na nga ito nga si Zoe ay anak ni Doc Carlos. Kaya't ayaw niya na sinisiraan ang kanyang ama sa kabila ng kasamaan nito. Ayaw niya na makarinig ng chika mula sa kanila. And guys, pakabangan natin kung tuluyan na nga bang lalantad ang katotohanan at babalik na nga ba ang pinakaantay ng lahat, ang memorya na nawala nitong si Doc RJ at malalaman na ang nag-iisang tanyag ay walang iba kundi itong si Annalyn. Abangan sa Abot Kamay ng Pangarap. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.